Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano. Ngayon po ay araw ng Biyernes, papasok po ng trabaho. At napakalamig. Thank God it's Friday, pero malamig pa rin, ano. 17 degrees Fahrenheit. Ano? Alas 7:30 ng umaga. Okay. So, medyo hindi po tayo nakapag-vlog ng ilang araw kasi po medyo may naging busy. At napansin nyo ba, makikita nyo, mga puti na naman ang nasa paligid. Yan po ay dahilan sa nag-snow. Nag-snow po for the past few days. Okay? So, yun. Ngayon, may narinig po tayo mga isang panukala na sinusulong sa, final sa House of Representatives. Ito po ang pagpapabigay ng parusa ng death penalty sa mga politiko, ano? Sabi nila, mukhang maganda, no? Mukhang maganda. Maganda. Pero ito kaya matuloy? Pag-usapan natin. Okay, so sa ngayon po talaga ay walang death penalty sa Pilipinas. Dahil lang po yan sa unang-una dahil sa stand ng simbahan sa atin. We are predominantly Catholic. So sa mga Kristiyano po, sa Katoliko, ay bawal po ang pumatay. So isa po yan sa mga Ten Commandments. So kaya ayaw ng simbahan. At marami pong tagasunod dyan, kaya nawala yon. Padalawa, uh, mahina po ang justice system natin. Maaaring ang mga akusado ay makokonvict dahil lang sa pamamagitan ng akusasyon, ng isang galit na tao sa ibang tao. Maari po yan, lalo na't ang wala kang depensa. Ang depensa mo lang ay alibi. Alibi is the weakest defense unless it is coupled with documentary evidence. Yan po ang prinsipyo ng ating batas sa atin, ng lahat ng ebidensya. So, kung ang ebidensya laban sa iyo ay isang testimonya, yan po ay malakas. Sasabihin nila, bakit magsasalita yung taong yan ang laban sa iyo kung hindi totoo? So, siyempre, paniniwalaan po ng husgado yun, At ang depensa mo naman ay alibi. As I said, it is the weakest defense. So, maaari pong makonvict ang isang inosenteng tao sa pamamagitan lang ng isang akusasyon. So, ganyan po kahina. Kaya po marami po nakukulong sa atin. Sa atin sa Pilipinas, dahil lang dyan sa mga salitaan is because sa sistema ng ating justice. Alright? Isa pa sa mga dahilan kung sa tingin ko ay baka hindi yan po maaari o hindi maaaring maipasa, ay sino ba mag-a-approve niyan? Di ba yung mga politiko rin? Yan po ay isinusulong ng isang politiko, mabuti naman may nakaisip niyan. Pero ang mag-a-approve po niyan ay mga politiko rin. Imagine niyo, yung bang mga politiko na yan ay yun, lalo na yung mga politikong corrupt. Na alam natin marami diyan, mga buhaya, Yan ba mga yan papayagang maging batas yan na maaaring sila mismo ang maging biktima? Just imagine that, Let that sink in. Medyo hindi po ata kapanipaniwala. Or maaaring ipasa nila yan, Maaaring ipasa nila yan, pero maraming loopholes. Alam niyo po, meron pong isang batas sa atin na tinatawag is yung isang krimen ang tinatawag ay plunder, Yan po ay pandarambong, Okay, yan pong pandarambong ay habang buhay na pagkakakulong. Ang nangyari po diyan ay talaga namang ang kailangan lang ay 50 million. During the time na ginawa yan, ang 50 million ay napakalaki. 50 million pesos. Ngayon po ang 50 million kakaunti na. So, kung ang isang politiko ay
gagawa ng kalokohan, ay siyempre, lalakihan na niyan, ano? Hindi lang 50 million. Lalakihan na niyan para may pambayad din ng abogado. Di ba? Ganun. So, hindi ko lang po maalaman kung ang batas na yan ay para sa politiko lamang o sa government employees. Kasi meron naman pong mga batas na sa government employees, ano? And usually ang nako-convict po sa graft and corruption ay yung mga simpleng maliliit na empleyado ng gobyerno. Pero yung pong malalaki, yung mga senador, ano? Congressman, meron din po pailan-ilan, pero yung karamihang malalaki, saan ba kayo nakakita ng mga ganun pang nako-convict kung hindi ah, sila po ay gumagastos ng malaki para sa kanilang mga abogado, ano? At diyan po talaga kumikita ang mga dikampanilyang abogado. Ha? Yan. So, ewan kung makakalusot yan, ano? At ako po ay duda sa timing ng pagpa-file ng bill na yan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi mag-i-eleksyon. Mag-i-eleksyon. Okay? So, maganda nga naman yung ano, no? Maganda nga naman yung pruweba na siya ay tapat. Kung sino man yung nag-file na yan sa kanyang tungkulin, sasabihin niya ba, final ko po ang death penalty na parusahan para sa mga politiko. So maganda nga naman sa kanyang sa record niya. Alright? Pero ang tanong nga diyan ay makakapasa kaya yan. At kung sakalit makapasa, anong klaseng bill ang nakapaloob diyan? Ano? Okay? So hanggang dito na lang po muna uli. Okay. Bye-bye.